This truth we shall proclaim. Grounded in the Bible, focused on the mission, till we see Him high in the clouds. Soon we'll hear the trumpets, thunder will be sounding. Here He comes, the King of Kings. He descends in glory, majesty and power.
Happy God first morning po sa ating lahat. Happy God first morning po, Pastor Mendoza at sa ating lahat. Happy God first morning. Morning po. Morning po. Happy God first morning po, Pastor. Sa ating Purihin po lahat. natin ang ating pong Panginoon dahil naranasan muli natin mga kapatid ang kanya pong paggabay, pag-iingat sa magdamag. At salamat muli sa bagong buhay at lakas na mayroon po tayo. Okay po ba yung aking mic mga kapatid? Yes po. Okay Clear. po. Hindi lang So mic, tayo po Pastor. ay manalangin. Video, okay. Okay. Okay po. Mula-mula Tayo po ay ang putik. manalangin. Yes po. Okay, sige tayo po ay manalangin. Dakila po naming Diyos, kami po ay muling mag-uumpisa sa amin pong gagawing paglilingkod sa inyo, sa aming pagsamba. Muli kaming babasa ng inyo pong banal na kasulatan, mag-reflection, babasa ng devotional, ganyan din po na Spirit of Prophecy. Inaasahan namin, Panginoon, na kasama namin kayo, gagabayan ninyo kami, pagpapalain nyo kami, bibigyan nyo po muli kami ng karunungan, dagdag na kaalaman, upang sa gayon, Panginoon, patuloy kaming matibay sa inyo pong banal na paanan. Pagpalain niyo po muli ang mga signal, internet ng bawat isa, at tulungan niyo rin po kami, Panginoon, na ang aming mga kasama ay makapakinig, maintindihan din nila ng mensahe ngayong umaga. Dakilang Diyos, salamat po ng marami sapagkat dininig niyo kami. Salamat po sa banal na Espiritong papatnubay at magpapaalala sa amin. Ito po amin dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay po, ang atin pong babasa ng Biblia sa aklat po ng Chronicles chapter 7 ay walang iba kundi si Sir James Forcado. And then ang magre-reflect po ay si Pastor Jason Calagi. At saka yung pangalawang reflection ay si Pastor Caleb Giao. Si Pastor Edimar Alonso po ay wala daw pong signal, nasa palanan daw po yata. Ngayon po mga kapatid, ay tawagin na po natin si Sir James Forcado para po sa Bible reading. Sir James, ayan. Okay po, good morning and happy God first morning po sa lahat. Happy God first morning, sir. Ayan. So ang atin pong babasahin sa umagang ito ay masusumpungan sa 1 Chronicles chapter 7, no? Buong chapter 7. So kung meron po kayong mga Biblia ay buksan niyo po ito at sabay-sabay po nating basahin upang atin po mapagnilayan sa umagang ito ang nasa aklat ng Kronika. 1 Chronicles chapter 7. Babasahin ko po ito sa magandang balita Biblia, mga kapatid. Sabi po dito, ang lipi ni Isakar. Chapter 7 verse 1. Ang mga anak ni Isakar ay sina Tola, Poa, Jasob at Simron. Ang mga anak ni Tola ay sina Uzi, Rifaya, Jeriel, Jamaya, Ebsam at Samuel. Sila'y magigiting na mandirigma at mga pinuno ng kanilang sambahayan ayon sa talaan ng lahi ng kanilang ama. Ang mandirigma nila noong panahon ni David ay umaabot sa 22,600. Ang anak ni Uzi ay si Izrahiyas at ang mga anak naman nito ay sina Mikael, Obadias, Joel at Isaias. Ang limang ito ay mga pinuno rin. Ang kanilang mga angkan ay may 36,000 mandirigma, sapagkat mas marami silang asawa at mga anak na lalaki. Ang mga mandirigma sa lipi ni Isakar ay umaabot sa 87,000. Ang mga lipi ni Benjamin at Dan
Verse 6, ang mga anak ni Benjamin ay sina Bela, Beker at Jediel, sina Esbon, Uzi, Oziel, Jerimoth at Eri naman ang mga anak ni Bela. Sila'y mga pinuno ng kanilang sambahayan at pawang mga mandirigma. Ang kanilang mandirigma ay umaabot sa 22,034. Ang mga anak naman ni Beker ay sina Zimera, Joas, Eliezer, Elionai, Omre, Jerimoth, Abias, Anatot at Alamet. Sila'y pawang magigiting na mandirigma at pinuno ng kanilang sambahayan. Ang kanilang mandirigma ay umaabot sa 20,200. Ang anak ni Jediel ay si Bilhan. Ang mga anak naman ni Bilhan ay sina Jehus, Benjamin, Aod, Kanaana, Zetan, Tarsis at Ahesahar. Ang magkakapatid na ito'y pawang magigiting na mandirigma at pinuno ng kanilang sambahayan. Ang mandirigma nila'y umaabot sa 17,200. Ang mga Sopameta at Hopameta ay buhat sa lahi ni Ir. Ang mga anak ni Dan ay si Hosem at ang angkan ni Aher. Ang lipi ni Neftali. Ang mga anak ni Neftali ay sina Jazeel, Guni, Jezer at Salum. Buhat sila sa lahi ni Bilha. Ito naman ang mga anak ni Manases sa asawa niyang Aramea, Asriel at Maker na ama ni Gilead. Ikinuha ni Maker ng asawa sina Hupim at Supim. Ang pangalan ng kapatid niyang babae ay Maaka. Ang pangalawang anak ni Maker ay si Selofehad. Babae namang lahat ang anak nito. Si Maaka na asawa ni Maker ay nagkaanak ng lalaki at ito'y pinangalanan niyang Peres. Ang sumunod ay si Seres. Dalawa naman ang naging anak nito, sina Olam at Rekem. Ang anak ni Olam ay si Bedan. Ito ang mga angkan ni Gilead na anak ni Maker at apo ni Manases. Ang kapatid niyang babae ay si Hamoliket na ina ni Ishhod, Abijer at Mala. Ang mga anak naman ni Semeda ay sina Aheyan, Shechem, Likhi at Anyam. Verse 20, ang lipi ni Ephraim. Ito ang mga sumunod na salinlahi ni Ephraim. Si Sotelan na ama ni Bered na ama ni Tahat. Si Tahat ang ama ni Ilada na ama ni Tahat. Siya ang ama ni Zabad na ama ni Sotela. Anak din niya sina Ezer at Elad na pinatay ng mga tagagat ng tangkain nilang nakawin ang kawan ng mga taga roon. Matagal itong pinagluksa ni Ephraim kaya't inaliw siya ng kanyang mga kapatid. Ngunit naglihim muli ang kanyang asawa at lalaki naman ang naging anak. Bereya ang pinangalan niya rito dahil sa kasawiang inabot nila. Nagkaanak pa siya ng isang babae at pinangalanan niyang Sera. Ito ang nagtayo ng lungsod ng Beth-horon ibaba, ng Beth-horon itaas at ng Ozen-Sera. Anak din niya si Refa na anak ni Resef. Anak ni Resef si Tela at anak naman nito si Tahan na ama ni Ladan. Anak ni Ladan si Amehod na ama ni Elizama. Anak ni Elizama si Non na ama ni Josue. Ang lupaing sakop nila ay ang Betel at sa dakong silangan ay ang Naaran, sa kanluran naman ay ang Gezer, Shechem at Gaza, kasama ang lahat ng mga bayang nasasakop ng mga ito. Subalit ang Bet-Sean, Megiddo, Dor at ang mga bayang nasa paligid ng mga ito ay sakop ng lipi ni Manases. Dito nanirahan ang mga angkan ni Jose na anak ni Jacob. Ang lipi ni Asher. Verse 30. Ang mga anak ni Asher ay sina Emna, Esva, Esve, Berias. Si Sera lang ang babae.
Ang mga anak naman ni Bereas ay sina Heber at Malkiel na ama ni Berzabeth. Si Heber ang ama ni Jaflet, Somer, Jotam. Si Soa lang ang kapatid nilang babae. Ang mga anak ni Jaflet ay sina Pasak, Bemhal at Azbat. Ang mga anak naman ni Somer ay sina Ahi, Roga, Jehoba at Aram. Ang mga anak ng kapatid niyang si Helem ay sina Zophah, Emna, Seles at Amal. Ang mga anak ni Zophah ay sina Soa, Harnefer, Soal, Bere, Imra, Bezer, Hod, Samna, Selsa, Etran at Beera. Ang mga anak ni Jeter ay sina Jephone, Pispa at Ara. Ang mga anak ni Ola ay sina Ara, Haniel at Rezea. Lahat ng ito'y buhat sa lipi ni Asher ng mga pinuno ng kani-kanilang sambahayan at kilalang mga mandirigma. Ang kawal nila ay umaabot sa 26,000. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Pwede po ba nating pusuan ang napakagandang kapitulo pong ito ng Chronicles chapter 7? Yan. Napakaganda po nitong i-reflect. Ano po? Ngayon po tawagin na po natin si Pastor Jason Calage para po sa reflection. Pastor Jason, pasok. Yan, God first morning po sa atin lahat mga kapatid. Happy God, first morning. Marinig po ba ako, Pastor Ramil? Loud and clear. Ayan. So, ayan. Ito po yung aking reflection. Isang punto lang po mga kapatid. Nung binasa ko po ito kagabi, sabi ko, tunog nakakainip. Kasi regarding sa genealogy ng tribo ng Israel, no, sa kabataan nito ay ito yung tribo na nagmula sa hilaga ng Juda na sila Isakar, Benjamin at Naphtali, kasama si Manasseh doon sa Ephraim at sa Asher mga kapatid. Na binabasa ko mga kapatid, sabi ko nakaka-boring kasi paulit-ulit. Ngayon, kahit anong tingin ko, sabi ko ano bang reflection makikita ko dito. Ngayon, nagtingin po ako ng komentary kung ano po yung pinupunto ng ating pong binasa kanina. At nabasa ko po ito sa komentary na ito pong kabanata na ito ay nagpapakita ng katapatan ng Diyos sa bayan ng Diyos. Higit sa lahat sa bayan ng Israel. No, pagkatapos po ng sila ay masakop at naging alipin ng Babylon. Tama po ba, Pastor Ramil? So, yun, mga kapatid. Bagamat ang bayan ng Israel ay nagrebelde sa ating Panginoong Diyos, yung katapatan ng Diyos ay nanatiling tapat sapagkat ito po yung tipanan ng Diyos o pangako ng Diyos sa bayan ng Israel, mga kapatid. So, bagamat po tayo mga kapatid sa sa buhay ng isang Kristiyano na manampalataya, bagamat di tayo yung Israel na sabihan, pero tayo ay bayan ng ating Panginoong Diyos, ay nanatili pa rin tapat yung ating Panginoong Diyos sa atin. Bagamat tayo ay minsan nagiging makasarili o nagiging, sabi natin na nagiging makalimutin na lang. Yan, parang di matamaan yung ating pong pride na pagiging makasalanan. Ay ang Panginoon ay nanatiling tapat sa atin. Bagamat tayo makasalanan o sabi natin makalimutin, tayo nagkakasala, ay ang Panginoon po ay tapat sa atin. Sabi nga po na iba, bagamat di tayo karapat dapat, ang pagmamahal ng Diyos at yung pangako ng Diyos sa bayan ng Diyos ay nanatiling tapat po mga kapatid. Kaya nga po sabi dito ay yung talaan na binasa po ni Sir ay pagpapakita sa atin ng ang Diyos ay
may talaan ng mga pangalan ng bayan ng ating Panginoon Diyos. Bagamat tayo po ay makasalanan, bagamat tayo ay nagiging matigas yung ulo, ang Diyos ay may talaan pa rin ng kanyang pong bayan. At yun po yung pangako ng ating Panginoon Diyos sa atin po mga kapatid. So napakabuti po ng Panginoon Diyos kasi napakatapat ng Diyos sa atin po. So yun lamang po yung maikli kong reflection sa ating pong binasa mga kapatid. Amen. Thank you very much. Pusuan po natin, mga kapatid, sa magandang reflection. Alright. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you po sa reaction heart. Tawagin naman po natin si Pastor Caleb Gial. Pastor Caleb, pasok. Hello po, Pastor. Good morning. Happy GFM. Happy GFM po. Yan. So, supposedly po, si Pastor Edimar po, yung kaibigan ko na church planter din po, yung magbibigay ng kanyang pangalawang reflection ngayong umaga pong ito. Pero kagabi po ay nag-chat po siya sa GC namin na meron pong connection issues dun po sa Palanan Isabela po. Dahil sabi ko, willing naman po ako. Yun po, ako na lang po yung magbibigay ng reflection kapalit po niya. So habang binabasa ko po itong chapter po na ito, kagaya po dun sa sinabi po ni Brother Jason kanina, struggle din po talaga kasi nga more on names po siya, no? Personally po ako, kapag nagbabasa po talaga ako ng Bible, especially noon pag mga genealogy po talaga, usually naghahanap ako ng iba kasi parang gusto ko ng inspirational. Pero naniniwala po ako sa panahon po ngayon na lahat po ng mga nakalagay po sa Bible ay mahalaga. Hindi po yan ilalagay sa Bible kung hindi po yan makakatulong sa atin. Sabi nga po sa isang verse na lahat po ng mga ni-reveal ng Panginoon ay para po sa atin. So, yan po ay makakatulong po sa atin, sa ating pong spiritual na pamumuhay. Kaya po ito, nilista ko na po yung mga lesson na personally po na nag-inspire po sa akin. So, una po is yung importance po ng leadership within the family. Ako makikita po natin no sa bawat tribo na nabanggit dahil meron po tayong, if I'm not mistaken, 5 tribo na nabanggit po dito, yung tribe ni Issachar, yung tribe po ni Benjamin, yung tribe po ni Naphtali, Manasseh, Ephraim at Asher. So 6 po pala yun. Meron pong mga nababanggit na mga anak po nila, no? At sinasabi po na yung mga anak po ng mga head ng tribes na ito ay sila daw po yung mga head ng kanilang mga sambahayan. At sila din po ay mga mandirigma. Yan. So, doon pa lamang po sa statement na yun, makikita po natin yung importance po ng leadership within the family. No? Makikita po natin yung influence na ine-exert po nila sa kanilang mga pamilya. Kaya naging successful po sila sa kanilang mga conquest nung nakikipaglaban po sila doon sa mga surrounding nations. Kasi nga po, meron pong leadership within the family. Sila po yung nag-lead. So kapag may times na nag-fail din po sila, yung blame is like almost doon po sa kanilang leader. Kasi nga po, nagkaroon ng problem sa pangunguna, yan, sa pangangasiwa. No? So, yung natutunan ko po dito is sa atin din po, sa atin pong mga pamilya. Sino po ba yung tumatayong mga leaders? Sa mga magulang po natin, it is an encouragement sa bawat isa sa atin na kailangan po talaga natin yung gabay ng Diyos sa ating pong buhay upang sa gayon alam po natin kung paano natin i-lead yung pamilya po natin. Kasi
yung success ng ating mga anak, ng ating mga family, nakasalalay din po kung paano po natin sila impluwensyahan, kung paano po natin sila pangunahan sa kanila pong mga lakbayin sa kanilang buhay. Kung na-apply po ba yung mga prinsipyo, natuturo po ba ito ng maayos? Meron po ba tayong family worship sa mga bahay po natin? Meron po ba tayong panahon na ginugugol sa pamilya po natin na maglingkod po ng sama-sama para sa Panginoon? So yun po yung mga questions na pwede nating itanong sa ating mga sarili para sa gayon makita din po natin at ma-reflect natin kung ako po ba ay tumatayo bilang isang mabuting leader ng aking pamilya. Yan. So sa mga tatay po, sa mga nanay, it is an encouragement po sa bawat isa sa atin na kailangan po talaga natin ng gabay at tulong po ng Diyos upang mapangasiwaan po natin ang ating pong pamilya. No? Kasi ang family naman po dito sa mundo, hindi po yan perfect. Lahat po tayo, kahit siguro sinunod na po natin lahat ng mga parenting styles, no? Kahit siguro na ginawa naman po natin yung best natin, darating pa rin po yung mga panahon na masusubok po yung family po natin. So ang pinakamahalaga po talaga is magkaroon po tayo ng yan po, nagabay na nagmumula po sa Diyos para ma-lead po natin yung ating pamilya. Pangalawa naman po is God is a promise keeper. Kagaya nga po na sinabi ni Brother Jason po kanina, no, makikita po natin yung katapatan ng Diyos. Imagine po, si Abraham sobrang tanda na po niya. At nangako po yung Panginoon na magkakaanak po siya. At sino po yung anak niya? Si Isaac po. Pero natupad po yung pangako ng Diyos na kanyang mga angkan, yung kanyang mga descendants na susunod sa kanya is kasi dami po ng mga bituin po sa langit. At ngayon nakikita po natin na unti-unti pong natutupad yung pangako po ng Diyos para po kay Abraham. Bagaman hindi na po siguro ito nakita ni Abraham, hindi niya na po nakita, naranasan nung time na buhay pa po siya, pero makikita po natin na tinupad po ng Panginoon ang kanyang pangako. So, sa buhay din po natin, may mga pagkakataon na parang feeling po natin imposible na tuparin ng Panginoon ang kanyang mga pangako. Minsan hindi natin nararanasan in our lifetime. Pero it doesn't mean na hindi faithful yung Diyos. Kasi ang Panginoon, tinutupad niya ang kanyang mga pangako on the right time. Okay? So, dito po, yung numbers nila, yung 22,600, 87,000, 22,000, 22,034, yan po ay pruweba na ang Panginoon, siya po yung tumutupad ng kanyang pangako. So sa buhay po natin, kapag meron po tayong nabasa na mga Bible verse, i-claim po natin yan kasi yan po ay promise ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kapag nanghihina tayo at sinabi ng Panginoon na magtiwala ka sa Kanya, na tumawag ka sa Kanya and He will show you great and mighty things that you do not know, magtiwala po tayo kasi our God is a promise keeper. Lahat po ng sinasabi ng Panginoon, everything that proceed from the mouth of God, no? Yun po ay makatotohanan at tutuparin po ng Panginoon. Pangatlo naman po is yung worth ng bawat isang tao. Kasi kung titingnan po natin, hindi naman po ito yung mga sikat na mga pangalan sa Bible. For example, sila Anatot, sila Alemet, sila Zemira, parang hindi naman yan mga main characters kapag binabasa po natin yung Bible. Pero bakit nakalist po, mga kapatid? Bakit sila included sa Bible? Ibig sabihin, may worth ang kada tao po sa mata ng Diyos. Nakikita po tayo ng Panginoon. Kaya pag feeling po natin na parang lagi lang po nare-recognize yung isang tao, parang siya yung talk of the town, no? Parang siya po yung, it doesn't mean na pinapaboran siya ng Diyos. It doesn't mean na yung mga hindi nababanggit is wala na silang worth, wala na silang halaga. Ito pong genealogy na ito, kaya maraming mga names na hindi natin kilala, they were all listed, they were included in the Bible. It shows na lahat po tayo ay mahalaga sa mata ng Panginoon and we are worthy. Yan.
So, sa ating pong buhay, kapag feeling po natin na wala po nakaka-appreciate sa atin, no? That we are working behind the scenes, no? Hindi naman tayo lagi yung pumpunta sa harap, nare-recognize, pinapasalamatan. Siguro nandun lang ako sa likod, nagluto lang ako ng ulam, kinamayan ko lang yung kapatid, no? Wala akong talent pero part pa rin ako ng church at nakikipagkaibigan ako. Yung mga bagay na yun ay nakikita po yun ng Diyos. Ang Panginoon ang nakakita po ng worth natin. So wag po natin i-measure yung worth natin sa mata ng mga tao. Kasi yung Panginoon, siya po yung nakakalam ng ating puso. Yan. So yung mga reflection na sumunod po, mostly mga implied na po kung ano lang po yung nakita ko dun sa chapter pong ito. Tapos po yung number 4, yung comfort within the family. No? Kung titingnan po natin, namatayan po si Ephraim ng anak. At ano pong ginawa? Yung mga kapatid po niya ay kinomfort po siya. Sa panahon po kasi natin ngayon, minsan kapamilya mo pero hindi mo maramdaman na kayo po ay minamahal ng iyong mga kapamilya. Hindi mo nararamdaman na parang naintindihan ka nila. Pero dun sa part po na yun na nagluluksa po itong si Ephraim at kinomfort siya ng kanyang mga kapatid, shows na sa buhay po natin, sa hirap man po o sa ginhawa, sa lahat po ng mga kalungkutan na nararanasan po natin, bilang pamilya, dapat nandun po yung espiritu ng damayan. Doon po sa planting site ko po sa Sasmuan, malapit po dun sa aming house church, is yung purok po doon is damayan. Ibig sabihin talagang dinadamayan mo yung kapwa mo. Kaya po dito, napakaganda po kasi nakita mo na nagluluksa nga po tapos kino-comfort siya ng kanyang mga kapatid. Dapat po ganun din po tayo. Sa pamilya po natin dapat imbis na hostility yung makita, imbis na pakikipag-away, agawan ng lupa, dapat yung manaig po yung pag-ibig sa bawat isa. At yung espiritu na tulungan mo yung kapatid mo kapag meron siyang pangangailangan, whether financial o kaya most especially spiritual and emotional. Kapag panahon ng problema, samahan mo. Yan po. At number 5 naman po ay yung truthfulness ng salita ng Diyos. No? Sa mga taong nagdududa sa Biblia, ito pong genealogy at yung list ng mga names, yung mga dates, yan po, yung chronological order po nila, yan po ay proof na yung Bible is hindi po siya katang-isip, hindi po siya gawa-gawa. Kasi napakahirap naman gumawa ng ganito na ka-detailed, but at the same time, nag-harmonize siya sa mga ibang books. Yan. So, yung pagkasunod-sunod po ng mga names na ito, yung kanilang genealogical order, pinapakita na ang salita ng Diyos ay mapagkakatiwalaan. Kaya kung meron pa rin po sa inyo na nagdududa sa salita ng Diyos, basahin niyo po ito. Kahit siguro inaandok kasi hindi naman po kayo related sa kanila, no, sa mga tao pong binanggit. Pero the details na pinakita po dito sa chapter na ito at saka especially sa book of the Chronicles shows na yung Panginoon nga po pinapakita niya na magtiwala tayo sa scripture. And lastly po is yung worth po ng women. No? If I'm not mistaken, dun sa last part po ng chapter ay sinabi na siya lang yung babae, ganito. So, kahit pala na hindi nakikita yung worth ng mga babae nun dahil yung binibilang lang is yung mga lalaki. Pero yung binabanggit na sila lang yung babae, mga ganun, is a statement that shows na merong worth yung mga kababaihan. Yan. Bagaman simula po nung kasalanan is naging inferior po ang mga kababaihan, sila Eve. No? Pero dito po sa genealogical order po na ito, makikita po natin na meron pong worth ang mga kababaihan. Kaya po sa atin po bilang mga kalalakihan, sana makita din po natin yung worth ng ating mga asawa,
Yan, ako wala pa pong asawa, girlfriend pa lang po. Yan. Marami po kasi nagsasabi na asawa ko na daw po yung nasa picture. Yan po. Pero girlfriend ko po yan. So, tayo po, pinahalagahan po tayo ng Diyos. Pahalagahan din po natin yung ating mga kapwa. So, yun lamang po yung marereflect ko, Pastor Ramil. At pagpalain po ng Panginoon ang ating pong Bible reading. Amen, amen, amen. Thank you very much, Pastor Caleb. Pati Amen. napakaganda. Okay, pusuan po natin mga kapatid. Ayan, yan po yung kanyang sweetheart. Okay, magbasa po tayo sa reaction, reflection ng ating po mga kapatid. From Malolos, Brother Jonathan Maglonso, sabi po niya dito, Happy God First Morning. First Chronica 7, ano ang nangyari? Sa kabanatang ito, pinapakita ang pagdami ng Israelita at binabanggit din ang malungkot na kasaysayan ni Ephraim. Ang pagkamatay ng kanyang mga anak, bakit ito nangyari? Ang trahedya sa pamilya ni Ephraim ay nangyari upang ipakita na kahit ang mga pinagpala ay hindi exempted sa pighati. Wow! At pagkakamali, ano dapat nangyari? Dapat tayong maging resilient, huwag manlupaypay, magpatuloy dahil ang Diyos ay nagbibigay ng bagong simula. Ang aking tugon naway, sandali po ha. Ang aking tugon naway, maging handa rin akong tumayo ng may katapangan para sa aking pamilya. At pananampalataya, Jeremiah 29:11, sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga plano para sa ikabubuti at hindi sa ikasasama, upang bigyan kayo ng kinabukasan sa pag-asa. Happy GFM. Okay, thank you very much po. Brother Romel Samiliano. Reflection, ang katapatan ng Diyos sa bawat pamilya. Ang 1 Kronika 7 ay maaring mukhang mahabang listahan lamang ng mga pangalan, ngunit ito ay nagtuturo ng mahalagang aral. Kilala tayo ng Diyos, yun po yung number 1. Ang pagtatala ng mga pangalan mula sa mga pinuno hanggang sa mga mandirigma ay nagpapakita na ang Diyos ay may personal na pagkakilanlan sa bawat isa. Hindi tayo nawawala sa kanyang paningin. Wow. Number 2, katapatan sa kabila ng kasaysayan. Ang lahi ni Ephraim ay halimbawa ay dumaan sa matinding pighati. 7:21-22, ngunit patuloy pa rin silang pinagpala ng Diyos. Ipinapakita nito na ang ating kasalukuyang mga pagsubok ay hindi hadlang sa katapatan ng Diyos. Number 3, pangako ng Diyos. Ang layunin ng talang ito ay ipakita na ang lahi ni Israel ay nananatili at lumalago, na nagpapatuloy na tutuparin ng Diyos ang kanyang tipan. Thank you very much. Mayroon pang application. Tulad ng mga angkan sa 1 Chronica 7, ang ating mga buhay ay bahagi ng mas malaking kwento ng Diyos. Wow! Magtiwala tayo na alam ng Diyos ang ating sitwasyon. Pinapahalagan niya tayo at ang kanyang katapatan ay nananatili sa ating mga pamilya sa bawat henerasyon. Sabi naman po ni Maria Jenna Rojas, Happy God First Morning, ang mga talaan ay mahalaga upang matunton ang pinagmulan ng bawat angkan at ang katuparan ng pangako ng Diyos. Magpasalamat sa Diyos sa ating pamilya, ipagpatuloy ang pamana ng pananampalataya sa mga sumusunod na relasyon sa kabila ng kasaysayan na paulit-ulit na nagkakamali at trahedya, hindi nagbabago ang kanyang pangako. Amen. Salamat po. Napakaganda po nito, ano? Mayroon pa? Okay. Tingnan. Andali. Ito naman po kay Brother Sunny Tulasan from Pantok. Ang tugon ko ay, Panginoon, salamat dahil kahit simple lang ako, mahalaga ako sa iyong plano. Tulungan mo akong maging tapat sa aking bahagi. Gaano man ito, kaliit. Sa gitna ng mga problema, sakit,
at pagsubok, tulungan mo akong magtiwala na ikaw ay may layunin sa aking buhay. Ay, napakaganda po ng mga reaksyon, mga kapatid. Pusuan po natin. Yan. Okay, nakataas po ang kamay ni Pastor Enrico Meneses. Atin po siyang pakinggan sa kanya pong reaksyon. Pastor, pasok. Sir, happy God first morning. Naririnig pa ako? Yes po, loud and clear, Pastor. Maraming salamat sa Panginoon sa chapter na ito, ang chapter 7, na mag-dwell lang ako doon sa, I think, 2 or thrice na binabanggit na itong binanggit na angkan sa chapter 7 ay lahi ng mga magigiting na mga mandirigma. Am I right, Pastor? Pastor Romel, Yes po, yes po. Yes, yes, yes. binanggit yung mga magigiting na mandirigma, mga sundalo po ito, mga kapatid. No? Alam nyo, during that time, ito yung nasa front na mahigpit at delikadong kapag ka nagkakaroon ng labanan, no? At kapag ka may labanan na ganyan, tiyak sa bawat pamilya ng mga nabanggit na angkan ay mayroong namamatay, mayroong nasasawi, na which is na ito ay isang malungkot na karanasan sa pamilya ng mga nabanggit sa chapter 7. Subalit sa kabila ng ganitong malungkot na karanasan, kabiguan, ay walang binabanggit sa record na sila ay nagreklamo, sila ay umurong sa labanan at tinanggihan ang tungkulin na kanilang ginagampanan para sa Panginoon. Sila yung nagtatanggol, tagapagtanggol ng kapayapaan at nagme-maintain ng peace and order, no? Itong mga sundalong ito. Samantalang nire-reflect ko ito, tayo ay mga sundalo ng Panginoon, Pastor. Malimit tayo ay nasa labanan. Oho. Mhm. Subalit ang pangako ng Panginoon sa atin, gaano man kahigpit ang labanan sa ating buhay, tandaan natin mga kapatid, kabiguan man yan, tagumpay man yan, kamatayan man yan, o buhay niyan, ang ating kapitan ay hindi tayo iiwan. Hindi tayo pababayaan. At ang sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, tayo po ay hindi binigyan ng Espiritu ng Panginoon ng kaduwagan, kundi binigyan tayo ng Panginoon ng Espiritu ng katapangan upang bilang sundalo ng Panginoon na ating iwawagayway ang watawat ng katotohanan, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon. No? Sa panahon natin ngayon ay tayo ay mga spiritual na mga mandirigma ng Panginoon, na kailangan na tayo ay tumindig, tumayo ng matibay sa katotohanan, na labanan patuloy ang kalaban niya. At ang kalaban natin ay spiritual darkness po yan, mga kapatid. Subalit tandaan natin, ang Panginoon ay hindi niya tayo iiwan kailanman. Maraming salamat po at happy God first morning. Thank you very much po, Pastor Meneses. Pwede po ba nating papusuan, mga kapatid? Amen, amen, amen. Okay, dito po sa reaksyon, may pahabol po o may reaksyon po sa ating pong President. Ang sabi po niya dito, ang kasaysayan ng pamilya ay naka-aapekto sa kung sino ka. Kung tinuruan ka ng pagmamahal, pagtitiis, at pagtitiwala sa Diyos, magbubunga ito. Ibig sabihin, kung anong yung itinuro,
isa sa kabuhayan yon. Yun po ang pagkaunawa ko dito. Kung kabaligtaran, ganun din ang epekto. Ayan. Ang Yesaskar ay nangangahulugang repay, magbayad, at pinagpala ang kanyang lahi. Ang Aser ay nangangahulugang strong, malakas, at ginawa silang matibay na pinuno. Names imply meaning. Who you are is characterized in your name. The Christ also had a name. This name was Yeshua, which means he will deliver his people from their wrongdoings or sins. Matthew 1:21. This mission will be fulfilled in us if we continue to behold the Lamb who takes away the wrongdoings or sins of His people. Thank you very much po, Pastor Jerry. Napakagandang reflection. Okay po, wala na po ako nababasa. Baka po meron sa Facebook, Sir Edmond, meron po bang ano? Okay, time check po tayo. Sige po, baka po meron. Okay, walang reaction, reflection. Okay po. So time check po natin ay lumampas na tayo. 4:43 na. Okay po. Ngayon, mga kapatid, dadako na po tayo sa atin pong second part. Magpipray po muna si Sir James Porcado and then introduction, babasa ng reading reflection. Pangunahan po tayo ni Sister Esther Domingo. Sir James, prayer po tayo. Sige po, tayo po ay manalangin. Dakila, mapagpala naming Diyos, isa pong napakagandang umaga, ang patuloy na aming namamalas. Maraming salamat, Panginoon, sa amin pong nabasa sa umagang ito, na siyang nagpapatunay at nagpapakita ng inyong pagmamahal sa bawat isa sa amin, hindi lamang po sa lipi ni Israel, kundi hanggang sa panahon namin ngayon. Inyo pong ipinapakita ang inyong pagmamahal. Dakilang Diyos, maraming salamat, at nawa ang bawat isa sa amin ay patuloy na maging matatag. Patuloy kami, Panginoon, sa amin pong pananampalataya sa inyo hanggang sa inyong ikalawang pagdating. Ito po ang aming dalangin sa pangalan namin, Panginoon Jesus. Amen. 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 Pagkatapos bumalik ni Jesus sa langit, naiwan sa kanyang mga alagad ang dakilang tungkulin na dalhin ang ebanghelyo sa buong mundo. Puspos ng banal na espiritu, ang mga lalaki at babaeng ito ay buong tapang at kapangyarihan na ipinangaral ang mensaheng kanilang natanggap at abutin ang lahat ng sulok ng mundo. Ngunit hindi ito nangyari nang walang matinding pagtutol. Una mula sa mga Hudyo at pagkatapos mula sa pamahalaang Romano. Maraming Kristiyano ang nanatiling tapat hanggang kamatayan. Tiniis ang pagpapahirap at kahihiyan sa harap ng mga masayang manood sa Circus Maximus at Colosseum sa Roma at sa buong imperyo. Gayunpaman, ang dugo ng mga martir ay naglatag ng daan para lalo pang lumaganap ang ebanghelyo. Pagkalipas ng mga taon ng pag-uusig ng mga emperador ng Roma, isang emperador na nagngangalang Constantine ang nagpahayag ng kanyang pagtalima sa Kristyanismo noong 312 AD. Naging tanyag ang Kristyanismo, ngunit kasabay nito ay pumasok din sa simbahan ang maraming paganong kaugalian at simbolo, lalo na sa Roma. Ang obispo ng Roma ay unti-unting nagkaroon ng higit na kapangyarihan at autoridad at nagsimulang tutulan at usigin ang mga taong kumikilala kay Jesus lamang bilang ulo ng iglesia at tumatanggap sa Biblia lamang bilang pinakamataas na pamantayan ng katotohanan. Upang makatakas sa lumalalang pag-uusig, ang tunay na bayan ng Diyos ay umatras patungo sa mga liblib na lugar ng Europa. Sa hilagang Italia, ang mga Waldenses ay nagtago sa mga kabundukan. Marami ang pinatay ngunit patuloy na nagningning ang liwanag sa kadiliman sapagkat ang Diyos ay nananatiling may kontrol. Siya ay nagbangon ng mga lalaking tulad ni Wycliffe, Hus, Tyndale, Luther, Calvin at Zwingli upang tumindig para sa katotohanan.
Ipinaglaban nila ang Biblia lamang, pananampalataya lamang, at si Kristo lamang. Noong 1798, sa katuparan ng propesiya sa aklat ni Daniel, ang kapangyarihang panrelihiyon at pangpolitika ng simbahang Romano ay pansamantalang nabawasan nang alisin ni General Berthier si Pope Pius VI sa kanyang trono. Kasunod nito, nagkaroon ng malaking pagkagising sa interes tungkol sa mga propesiya ni Daniel at marami ang naniwalang malapit nang bumalik si Jesus. Sa Estados Unidos, pinangunahan ng Baptist preacher na si William Miller kasamang daang-daang ibang tagapangaral ang pagtuturo tungkol sa pagbabalik ni Kristo noong 1844. Subalit nang hindi bumalik si Jesus noong 1844, masusing pag-aaral ng Biblia ang nagbigay liwanag sa isang maliit na grupo na ang ministeryo ni Kristo sa makalangit na santuaryo ang dahilan ng kanilang matinding kabiguan. Natuklasan nila sa Biblia na ang ikapitong araw ay Sabat na itinalaga ni Jesus para sa kanyang bayan. Unti-unti nilang naumawaan na ang kanilang misyon ay ipangaral ang mensahe ng tatlong anghel sa Apokalipsis 14. Bilang mga Seventh-day Adventist, ang layunin nila ay ipangaral ng may kapangyarihan ang walang hanggang ebanghelyo at ihanda ang mundo sa pagbabalik ni Kristo. Mahigit sa 160 years na ang lumipas, mga taong dumaan sa dalawang World War, maraming kampanyang militar, mga krisis sa ekonomiya, ang pagtaas ng ateismo at sekularismo at pagdami ng populasyon ng mundo. Dumami rin ang mga natural na kalamidad na pabalik-balik at lumalala. Sa panahong ito, ang misyon at mensahe ng iglesia ay mas may kabuluhan at mas agaran kaysa dati. Si Jesus ay malapit nang dumating at ang mundo ay dapat na maihanda. Maghanda sa pagsalubong sa Diyos. Amen. Amen. Thank you very much po. Thank you very much. Amen. Tawagin na po natin si Sister Esther Domingo para po sa Jesus Win. Siya po ang babasa and reflection. Sister Esther? Hello? Wala rin po siya, Pastor, sa... Ay, wala po siya. Ay, meron po bang gusto mag-volunteer, mga kapatid? Sa atin pong babasahin. Okay, kung wala ay ako po ang babasa. Okay. Ang topic po natin ngayong umaga para po sa ating pong Jesus Win ay ang kanyang pagbabago. Sabi po sa John 20 verse 27, ilagay mo rito ang iyong daliri at tingnan mo ang aking mga kamay. Ilapit mo rito ang iyong kamay at ilagay mo sa aking tagiliran. Huwag kang mag-alinlangan kundi sumampalataya ka. Sa kanyang aklat tungkol sa pagpapahintulot sa Diyos, nadalhin ang kanyang pagiging bago sa ating mga buhay pagkatapos nating makaranas ng mapait na pagkabigo. Nag-aalok si Liza Terquest, mahirap pong basahin yung pangalan, ng mga kapakipakinabang na pahayag na dapat tandaan tulad ng, kung nais ko ang kanyang mga pangako, kailangan kong pagtiwalaan ang kanyang proseso. Hindi ka kailanman iiwan ng Diyos. Ngunit gagawin niya ang lahat upang baguhin ka. At isa sa aking mga paborito, paano kung pagkabigo ay siyang eksaktong pagkakatuon, na kailangan ng iyong kaluluwa upang makatagpo ng Diyos sa radikal na pamamaraan. Si Tomas ay labis na nabigo. Ang kanyang mga inaasahan tungkol kay Jesus at sa darating na kaharian ay ganap na nawasak. At tumanggi siyang maniwala kahit na sinasabi ng ibang mga alagad na nakita nila ang muling nabuhay na Jesus. Maliwanag ang kanyang pagkawasak. Malibang makita ko sa kanyang mga kamay ang bakas ng mga pako at mailagay ko ang aking daliri sa binutas ng mga pako at mailagay ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran ay hindi ako
maniniwala. Kapag nasa dulo na tayo ng ating pasensya, inaalok ng Diyos na baguhin tayo, na nagdadala ng bago mula sa alikabok. Namumuhay tayo sa isang makasalanang mundo na tiyak na magdudulot sa atin ng pagkabigo. Maging ito man ay sa magitan ng nakadidismayang medikal na diagnosis, pagkamatay ng isang mahal sa buhay, hindi inaasang pagtataksil ng asawa, at iba pa. Doon ginagawa ng Diyos ang kanyang mahimalang gawain sa hindi lamang paggabay sa atin sa gitna ng masakit na proseso, kundi pati na rin sa pagbabago sa atin at pagdadala ng bago sa ating mga sugatang kaluluwa. Iyan ang nangyari kay Tomas. Ipinakita sa kanya ni Jesus ang kanyang sarili sa isang bagong paraan sa talatang 27. At tumugon si Tomas sa pinakamakabuluhang pag-amin tungkol sa pagka-Diyos ni Jesus na matatagpuan sa mga ebanghelyo. Sumagot si Tomas at sinabi sa kanya, Panginoon ko at Diyos ko. Sa kalaunan, si Tomas ay naging bahagi ng grupo ng mga alagad na nakakita sa muling nabuhay na Panginoon sa dagat ng Galilea, John 21:1 and 2, at nakasaksi ng ilang mahimala huli. At ikinagagalak kong sabihin sa iyo na si Tomas ay binanggit sa mga alagad na nagtipon sa silid sa itaas sa Gawa 1:13. Habang ang bagong buong komunidad ng mga Kristiyano ay handang simulan ang kanilang pampublikong ministeryo sa magitan ng pagbibinyag ng banal na espiritu. Oo, ang Diyos ay eksperto sa pagpapakita ng kanyang radikal na biyaya sa atin sa mga sandali na mapait na pagkabigo. So ito po mga kapatid, ang napakagandang ating devotional. Una, ang nakita ko po dito sa pangalan ng karakter na to. Si Tomas, okay. Si Tomas po ay to see is to believe. Pero tinuruan po siya ng Panginoon na manampalataya. Ang sabi po ng Panginoon, huwag na hindi ka sasampalataya. Ano? Sabi po doon, sige, yung daliri mo, itusok mo sa tagliran ko, sa paa ko, sa kamay ko. Huwag kang hindi mananampalataya. Ibig sabihin po dito, tinuturuan po tayo ng Panginoon na huwag maging katulad ni Tomas, na to see is to believe. Ang kailangan po natin ay manampalataya. At kapag ito po ay atin pong isinakaputuparan, kagaya po ni Tomas, mga kapatid, siya po ay naging bahagi ng mga alagad. Marami siyang nakita na mga miracle. So sa ating buhay, ipinapakita din po ng Panginoon ang mga miracle. Ano po? At ito ang nagtuturo na maalis na sa atin yung pagdududa. At itinuturo sa atin ng Panginoon na huwag na hindi tayo manampalataya. Kaya nga po sabi po sa Hebreo, faith is the essence of things unseen. Ang pananampalataya ay pagpapakita. Nanampalataya tayo sa mga bagay na hindi nakikita. Okay po, so mga kapatid, yan po ang akin lang po maiksing reflection. Dahil ang oras po ay nagtutumulin, hindi na po natin mapigilan. Dadako na po tayo sa prayer. Tayo po'y manalangin mga kapatid. Dakila po naming Diyos, salamat po ng maraming sa napakagandang mensahe na amin po natutunan ngayon, na itinuturo po sa bawat isa sa amin na kami ay manampalataya. Bagaman hindi namin nakikita ang lahat ng mga bagay, na katulad ng naranasan po ni Tomas, nang hina po siya. Bagaman nakita niya ang Panginoon na nagpapagaling, maraming mga himala, subalit nang hina po siya. Ngayon po ay itinuro po ng Panginoon na dapat maging matatag si Tomas sa pananampalataya. Gayon dinawa kami. Totoo po, Panginoon, kami po ay nangihina. Kapag ang panalangin namin hindi agad sinasagot, kami po ay nakakaranas ng mga kalungkutan. Subalit ngayon po, Panginoon, dahil pinalalahanan niyo po kami, salamat, Panginoon, na kami pagpapatuloy na manampalataya kahit hindi namin nakikita ang iyong kamay. Subalit nararamdaman namin na nandyan ka, tahimik kang gumagawa para sa aming kabubuti. Salamat po, Panginoon, sa pagdinig sa aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
Amen. Amen. Amen. Patunayan ang Diyos. May 10. Offertory Reading Devotional. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay, at sa gayoy subukin ninyo ako ngayon. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, tingnan ninyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit, at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na kalalagyan. Malakias Kapitulo 3 Versikulo 10. Noong 2022, si Doreen, hindi niya tunay na pangalan, ay naninirahan kasama ang kanyang asawa at ang kanilang maliit na anak na babae sa Livingstone, ang tourist capital ng Zambia. Taon-taon, ang Livingstone ay tumatanggap ng libo-libong turista mula sa iba't ibang panig ng mundo na dumarating upang makita ang kahanga-hangang Victoria Falls. Isang araw, tinalakay ni Doreen at ng kanyang asawa ang pangangailangang itaas ang halaga ng kanilang handog. Pagkatapos ng mahabang talakayan, nagkasundo silang magbigay ng 10% bilang karagdagan sa kanilang handog, bukod sa ikapo. Ito ay isang matapang na pasya. Hindi naging madali ang mga bagay dahil nabubuhay lamang sila sa isang sweldo ng kanyang asawa bilang isang guro. Gayunpaman, nagpasya silang isagawa ang malaking hakbang ng pananampalataya. Ang bagong pamahalaan na kahahalal pa lang ay naglathala ng mga trabaho para sa mga guro. Si Doreen ay isang sinanay na guro subalit walang trabaho sa loob ng 2 taon. Kaagad niyang ipinasa ang kanyang aplikasyon at naghintay sa resulta. Pagkatapos ng tila 1 taon ng paghihintay, isang patalastas ang inilabas na dapat hanapin ang kanilang pangalan sa pangbayang palathalaan. Sa kanilang pagkamangha, si Doreen ay napili. Nang marinig ng ibang kasapi ng simbahan na nag-apply ngunit hindi napili, tinanong nila siya kung ano ang kanyang ginawa o kung may anumang koneksyon siya sa kanyang pagkakapili. Kanyang tiniyak sa kanila na wala siyang anumang ginawa at wala siyang ugnayan kanino man sa pamahalaan. Si Doreen at ang kanyang asawa ay naniniwala na ginantihan ng Diyos ang kanilang hakbang ng pananampalataya. Panawagan. Hinahamon ko kayong lumundag sa pananampalataya at subukin ang Diyos. Ang Diyos ay tapat. Magbigay ng ikapo at ng pinakamabuting handog batay sa porsyento, at subaybayan kung hindi niya tutuparin ang kanyang pangako tulad ng nakasaad sa Malakias Kapitulo 3 Versikulo 10. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at mga pangakong handog ay ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin, at unahin ang Diyos. Amen. 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 Thank you very much Amen. po, Brother Melvin. Thank you. Ngayon po ay darako na po tayo sa part 3. Ang ating pong topic sa Council on Stewardship ay Appropriating God's Reserve Fund. Ang ating pong speaker ay ipapakilala po ni Sir Edmond Sabio. Sir Edmond. Happy God First Morning po, Pastor. Happy God First Morning po sa inyong lahat. At ngayon din Happy po God sa first mga morning. nanonood po sa atin sa Facebook, 70 po tayo, no, sa plus at sa YouTube. Happy God First Morning po. Our speaker po for today is a church pastor po of Parañaque Center Church, loving husband, married to Sister Moana. By the way po ay makakasama rin po natin sa Martes, March 31, si Sister Moana. Good morning po sa inyo dyan. A loving father of 2, sina Jamaya and Josh Wilt. Pastor Rovel loves God and loves what God loves. And all he wants in life is to know God and make Him known. Yan. So ang ating pong speaker for today po ay si Pastor Rovel John Pablo. Pastor, happy God First Morning po.
Happy God's morning po sa inyong lahat, mga kapatid. Morning po. Happy God first morning, First Pastor. morning po. First morning po. Am I clear po? Am I clear? Good morning. Clear po? Good morning. Yan. So ngayon pong umagang ito, ang ating pong tatalakayan ay ang chapter 19 ng Councils on Stewardship na pinamagatan pong Appropriating God's Reserve Funds. Mga minamahal, isa po sa pinakadelikado na assumption ng mananampalataya is yung paniniwala natin na kung saan o iniisip natin na kung anong nasa kamay natin sa atin yun. Kaya eventually nagkakaroon tayo ng misunderstanding sa stewardship and ownership. Kaya ang Bible po, challenge po yung perspective na yun. Kaya dito po sa lesson natin, makikita natin na challenge po ni Ellen White. Sinabi niya po, would you rob him of the portion which he has never given us to use for any other purpose than to advance his work? So ibig sabihin, ito po mga minamahal ay hindi po siya financial issue. Bagkus, ito po ay heart issue. Kasi pinapahayag po dito sa lesson natin na kung paano po natin hinahandle ang mga bagay that belongs to God. Eventually, pinapakita po natin how we value God who owns or who gave everything. Kaya kung ipa-paraphrase ko po yung chapter 19 mga minamahal, dito po natin makikita na kung saan si Ellen White siya po ay nag-testimony at nag-share po sa Australia, and then habang po nilalagay niya daw po yung raps niya, eventually may nagtanong sa kanya, tinanong po siya, Sister Ellen White, kailangan bang magbalik ng tatay ko ng tithes? Samantalang siya po ay, he is with a great loss. Marami siyang utang, marami siyang kawalan sa kanya pong business. Pag nabayaran ko na yung utang, pag nabayaran na tatay ko yung utang, saka na siya magbabalik ng tithes niya. Then saka dinirekta ni Ellen White, tinanong niya, how do you regard our obligations to God who gives us life and breath and all the blessings we enjoy? And sa kanya po in-emphasize mga minamahal yung prinsipyo ng Malakay. Yung Malakay na kung saan, sa Malakay po, dito po natin siya kinukot lagi sa tithes and offerings. And dito po binigyan ng emphasis yung prinsipyo na kung saan pag hinandle po natin ng tama, yung mga bagay na galing sa Panginoon, it becomes a blessing. Pero clear po sinabi niya po dito mga minamahal, in tithes and offerings, you are cursed with a curse pag hindi po natin siya namamanage ng tama. Actually, kinikilabutan ko ako doon mga minamahal, na kung saan pinapaalalahanan tayo mga minamahal, simple lamang siya, pero actually ang bigat ng resulta, ang bigat ng pwede pong kainatnan sa bawat sa atin. It's either we obey God or we disobey. It's either becomes a blessing or either becomes a curse. Kaya dito po sa lesson natin mga minamahal, may tatlo po akong reflection dito po sa chapter na to. Una po sa lahat is yung ownership. Napaka-importante po na alalahanin po natin that God owns everything. Bakit? Hindi po tayo nagbibigay ng tithe. Alam ko pong ini-emphasize to lagi sa atin po mga compliant, stewardship compliant, and also with the councils on stewardship, nire-remind po tayo na hindi po tayo nagbibigay ng tithe, binabalik po natin siya. And according to Malachi 3:8, sabi po na, will a man rob God? You have not robbed, but yet you have robbed me in tithes and offerings. Ang Panginoon po, tinatawag po ito na tithe, yung tinatawag niyo po sa tithe as portion. As portion. Hindi po to donation, hindi po to suggestion, hindi po to divine claim, mga minamahal. Bagkus ito po ay portion. Ito po ay portion ng binigay niya po sa atin. Kaya binabalik lang po natin. And dito po in-emphasize ni Ellen White, balik po tayo sa sagot niya po sa babae, no? Sabi niya po, how do you regard our obligations to God who gives us life and breath? Kung ang Panginoon po mga minamahal ay nagbibigay ng buhay,
nagbibigay ng hininga, nagbibigay ng lakas, nagbibigay ng opportunity, nagbibigay ng pagpapala, nagbibigay lahat ng pangangailangan natin, then actually everything we earn is actually received first. Natanggap po natin siya sa Panginoon. Ngayon, tanong ko po sa inyo, kunwari ganito, paano kaya kung may tao na kung saan, may tao po na deposit sa account ninyo, sa bank account ninyo ng 1 million pesos every month. Oh, sarap ng buhay na gano'n, no? So sabihin natin, kung may gano'n po, ibig sabihin 12 million ang nare-receive natin from that person every month. At ang hinihiling niya lang po, ang hinihiling niya lang po sa atin ay ibalik po ay 100,000. Tanong, ano po tawag niyo po doon? Loss po ba na ibinalik natin yung 100,000? Or privilege? That is when we realize, mga minamahal, the ownership of God. Ang Panginoon, hindi po siya nagbigay ng pipitsugin lang. Hindi po siya nagbibigay ng 10% lang, 90%, 80%. But what God gives, mga minamahal, is 100%. Tapos ngayon, pag nagkautang tayo, ngayon, pag nagkaroon tayo ng problema, pag ngayon yung circumstances natin, pag ngayon tumas yung bills natin, saka na na yung allocation natin sa Panginoon ay namamaliit or naging maliit or nawawala sa tama. Mga minamahal, bakit kaya ang pagbabalik sa Panginoon ay nagiging mabigat? Bakit tayo nag-hesitate? Because we have mistaken stewardship over ownership. Mga minamahal, when we forget that God owns everything, we begin to mismanage what was never ours. Alam niyo po, sobrang nabibless ako sa asawa ko kasi siya po ay very much selfless. Nare-review ko actually ako dito sa message niya to. Siguro talagang ang Panginoon talaga marunong po, no? Binibigay niya sa atin yung mga mensahe na kung saan ay tayo mismo ang unang nakikinabang. Actually, yun pong napakaganda sa pastor. Ang pinakaunang nabibless po actually sa messages ay yung pastor mismo. Ang pinakaunang tinatamaan ay yung pastor mismo, yung nagsishare mismo. At ako po, mga minamahal, ay tinatamaan po dito kasi yung asawa ko po kasi, pag bumibili siya ng isang bagay, alam niyo po, ang una niya talaga iniisip ay kami. Ang una niya iniisip ay yung mga anak namin, tapos ako. Last niya pong iniisip yung sarili niya. At samantalang ko, pag tinitingnan ko po yung mga card ko, pag tinitingnan ko yung mga nasa card ko, mga minamahal, it also always for me. Tapos pag may mga dumarating na parcel, alam niyo po, nahihiya ako minsan, parang gusto ko pang itago pag na-receive ko na yung parcel ko. Kasi alam ko yung parcel ko ay para lang sa akin. Pero pag nagdaano siya ng parcel niya, para sa mga anak namin, para sa bahay, and always the least para sa kanya. Kaya kami po na-review ako doon kasi na-realize ko eventually, bakit nga ba ganun yung paggastos ko? Bakit ganun yung appropriation ko sa finances na to? Kanino ba talaga ito? Kanino ba itong pera na to? Who owns this? It's God's. Kaya nahihiya ako kasi inaalala ko na itong pera to ay galing sa Panginoon. Na kahit minsan yung paggagastos ka ng sapatos para sa basketball, lalo na lagi kayong may laro, nakakayang gumastos kasi alam mong hindi sa iyo yung pera para sa Panginoon. Minsan mas nauuna pa yung para sa atin kaysa sa Panginoon. Kaya napakaganda po, mga minamahal, nakaka-inspire po kayo kasi to think na 168, waking up every morning to put God first every morning. In other words, mga minamahal, our ownership or the ownership principle is always thinking that it is God's. It is God's. Mga minamahal, pangalawa po na natutunan ko dito is when we recognize yung ownership, eventually we give emphasis to obedience. Yung obedience po, hindi naman po dahil ito po ay tawag ito, pagiging strict or pagiging tawag ito. Usually, we misunderstand obedience because God requires faithfulness. Mga minamahal, obedience is not based on circumstances. Lagi po siyang nakabase, mga minamahal, sa pagtitiwala natin sa katapatan ng ating Panginoon.
Kaya sabi po sa Malakay 3 verse 10 na which is yun yung in-emphasize ni Ellen White dito sa chapter na to, bring all the tithes into the storehouse. Ibig sabihin, ibinabalik natin mga minamahal. All. Hindi dahil pag convenient na, hindi dahil pag wala na tayong utang, and hindi na pag yung, amoy ko yung bills, ang taas. Minsan nangyayari po, nagbabaliktad eh. Nag-a-adjust yung tithes sa bills. Dapat po ang bills ang nag-a-adjust sa tithes. Mga minamahal, dito po natin makikita na kung saan obedience is very much important because it leads us to blessing. Naalala niyo, sinabi ni Ellen White kanina, pag mali po yung appropriation natin to God's reserve funds, it becomes a curse. And yung pag-handle po natin, pag na-mismanage po natin mga minamahal, pag hindi po natin siya binabalik, hindi po natin nilalapat sa tama, it becomes a curse for us. Kaya balikan ko po doon sa introduction ko kanina, isa sa pinakadelikadong perspective ng isang mananampalataya mga minamahal ay yung panaw na kung saan what is in our hands is ours. No. Kaya minsan pag nagagalit tayo sa leadership, i-withhold natin yung tithes and offerings, mga minamahal, kilabutan po tayo doon because hindi po sa atin yun. Sa Panginoon po yun. Tapos pag medyo hindi nangyayari according sa gusto natin, yung ginagawa ng pastor, na we withhold din natin yung tithes and offerings, we need to recognize mga minamahal na ito po ay sa Panginoon. And we have to obey accordingly as the Bible says. Sabi po ni Ellen White doon sa, according po dito sa Pen of Inspiration mga minamahal, yung question niya ulit, should my father pay tithes? Yun po yung tanong sa kanya ng babae. He has suffered loss. Oo nga naman. Ibig mo sabihin doon, hindi ba nare-recognize ng Panginoon na nawalan kami? Hindi ba nare-recognize ng Panginoon na nagkaroon kami ng problema financially? And ang response ni Ellen White, shall I tell you to be sure to pay all you owe any man, although you rob God to do so. Ibig sabihin, yes, nire-recognize ng Pen of Inspiration, Ellen White, na kung saan, yes, bayaran mo yung utang mo. Pero actually, you rob God more than that. Wow, ang bigat po nun. Very strong po yun, very sharp po yun. Pero ini-expose po ng mga minamahal itong bagay na to. Sometimes we prioritize earthly creditors over our heavenly Creator. Mga minamahal, pag nag-pile up na pa yung bills natin, ito pong tanong ko sa inyo, tanongin din po natin personally, kung sakali nag-pile up na yung mga utang natin, mga bills natin, anong unang ikakat natin? Anong usually nakakat first? Yung leisure? Sometimes. Yung subscriptions? Rarely. Pero alam niyo kung often po nakakat? The tithes. Specifically, offerings. Yun po mabigat mga minahal. Bakit kaya? Kasi baka naiisip po natin that tithe is optional. No. Ito po ay sagrado. So pinapaalanan po tayo ng lesson natin mga minamahal of the importance of obedience because God requires faithfulness. Ang tithing po is not about affordability. Ang tithing po, it's about our allegiance to the ownership of God, to the one who owns everything. Ibig sabihin, pag ibinalik natin yung tithes natin sa Panginoon, parang sinasabi natin sa Kanya, Lord, malaki ang utang ko. Pero kayo pong bahala. Ako po'y nagtitiwala sa inyo na tutulungan niyo po ako. Alam ko marami na po sa inyo mga experience na gano'n. Na kung saan walang-wala na kayo. Hirap na yung pamilya ninyo. Yung mga finances natin ay tagilid na. Pero hindi natin pinapakialaman what belongs to God. Actually, even the rest belongs to God. Sometimes it's the proper management to it. Mga minamahal, obedience is very much important because that is where we offer God our trust, our faithfulness to Him.
At ito yung paradox, mga minaman. Ito po actually ang nakakamangha sa Panginoon. Pag ang obedience po ay para bagang risky, doon pa actually mas pinupur out ng Panginoon. It becomes the gateway of blessing. Yung mga pagkakataon na ko sana, alam niyo po sa amin pong experience mag-asawa, ang dami pong mga times na kung saan lagi kami pinapaalala ng Panginoon kasi madali kami nakakalimot sa kanyang faithfulness, specifically sa pangangailangan po sa buhay. Meron po mga times na kung saan Lord, ito po, although nakakatasan po kami ng tithes and offerings, but we practice na kung saan we still, in our personal conviction, we still separate, we still allocate, and then return it to God. And sometimes nawawala na. Wala nang, alos talaga mawala na matitira. Alam niyo po lagi yung prayer? Ito pong prayer na to, hindi talaga ito pumapalya eh. Doon sa experience mo namin. Ang prayer po is, Lord, kayo na pong bahala. May time po na ako sa alanganin, pecha de peligro. Tapos sabi ko, Lord, binabalik ko po ito sa inyo. Kayo na pong bahala sa family ko. Alam niyo po, sa kabilang may kakabi sa akin, alam niyo, Pastor, ito po, galing po kay God yan. Ay, wow! Grabe talaga si Lord. Even before you have prayed for that, alam na ng Panginoon yung pangangailangan natin. Minsan lang talaga nawawala yung tiwala natin sa ating Panginoon. Na samantalang pinakita niya na for the many times, all God wants us to have is obedience. Because when we recognize His ownership, and then when we obey, this is the third point, outpouring blessings, mga minamahal, pours out. Because God promised blessing. So ownership, obedience, and now the outpouring. Tatandaan po natin, you cannot outgive a crucified Christ. Alam niyo po, may isa pong kaibigan, si Kuya Jem. Siya po ay itinerant missionary. Alam po, marami rin po nakakilala sa inyo. Siya po ay, of course, missionary. Ang nagpapasulod sa kanya, Panginoon. May mga times po na kung saan may nagbibigay sa kanya, nagsishare sa kanya, pero iniisip niya pa rin, appropriate niya pa rin po ang minaman for the cause of Christ, for the cause of God, for the advancement of His Word. Binibigay niya. Minsan po, binibigay niya sa mga ministries, binibigay niya dito sa mga yan po, mga missionaries, binibigay niya. And the more na nagbibigay siya, the more na binibigay ng Panginoon. Alam niyo po, medyo ginagawa niya ng joke, pero actually talaga nakaka-inspire, nakaka-bless, nakaka-challenge, and at the same time, sabi niya po, pag nagbibigay daw ang Panginoon, the more siya nagbibigay. So, ibig sabihin, talagang pag nagbibigay ang Panginoon, the more siya nagbibigay. Dumating sa point na sabi niya, Lord, sige, sino sa atin mas mabilis magbigay? So, bigay siya ng bigay ng Panginoon, bigay siya ng bigay ng Panginoon. In other words, mga minaman, this is not for the purpose to receive. Hindi ko po in-inculcate dito mga minaman na kaya ka magbibigay kasi makaka-receive ka. No. But rather, God is faithful with His promise. Na sinabi ko, gateway mga minamahal yung blessing sa atin because we cannot outgive God. Kaya, the only verse in the Bible na kung saan sinabi, test me, try me. Saan po yun? Sa Malakay 3:10 lang po yun. Na kung saan, try me now in this. If I will not open for you the windows of heaven. That's the only time, mga minaman. That's the only time. And doon po sabi sa lesson, mga minaman, doon po sa last part, sabi po dito, all who will take a wholehearted, decided position to obey God, who will not take the Lord's reserve funds, His own money, to settle their debts, who will render to the Lord the portion that He claims as His own, will receive the blessing of God, which is promised to all who obey Him. Wow! Mga minaman, pag tinignan natin yung cross, sa cross ng Kalbaryo, ilang percent ang binigay ng Panginoon? Actually, hindi po siya nagbigay ng 10%. He gave 100%. Hindi po yung leftover. Hindi po yung spare resource, mga minamal. Entire life ang binigay niya po para sa atin. Now, bakit tayo nag-hesitate to return what already is His? Because tithing and offerings is actually not about money. It's about mirroring the generosity of Christ that was given to us, mga minaman.
na kung saan nire-recognize natin, Lord, you gave everything for me. And I will not withhold what belongs to you. Mga minamahal, sa aking pagtatapos, maaring yung iba po sa atin ay nag-iisip, magsisimula na lang ako maging faithful pag naging financially stable na ako. Magbabalik na lang ako ng tithes pag wala na akong utang. I'll obey. Pag it makes sense na, magbabalik ako ng tithe pag tama na yung ginagawa sa tithes and offerings. Actually, marami naman, ang obedience po natin ay hindi na po prove sa circumstances po natin. Actually, sometimes, mas napoprove ang obedience natin pag walang-wala na tayo. Because sa panahong walang-wala na tayo, that is the time that God shows Himself even more sa bawat isa sa atin. Kaya ang tanong po sa bawat isa sa atin, are we managing God's resources? Or are we mismanaging God's reserve funds? Because si Malaki, mga minamahal, hindi niya po sinisugarcoat. Will you rob God? Yun ang tanong niya po sa atin, will you rob God? Kaya ngayong umaga po, in this God first morning, mga minamahal, ito po ay panawagan hindi lamang po para magbigay, kundi ito po'y panawagan para mag-surrender ng ating mga sarili sa Panginoon. To surrender our finances, to surrender our fears, to surrender our logic, to surrender our circumstances sa Panginoon. And trust the one who gave His life for us. And as I close, I would like to leave you this one. If Jesus didn't hold back His life for you, don't hold back what already belongs to Him. Mga minamahal, let us remember the ownership of everything. It all belongs to God. And as we obey Him, outpouring comes without any hesitation kasi ganun magpala ang Panginoon. And sinabi ko sa Christ Object Lesson, when we ask God for the Holy Spirit, when we obey Him, alam niyo po nangyari? All its blessing comes to its train. Ibig sabihin, para siyang train. Na kung saan pag talagang glorify mo ang Panginoon, obey mo ang Panginoon, the blessings comes like a train na susunod lang po doon, mga minamahal. So, my prayer for every one of us, mga minamahal, is to continue to recognize who owns everything and that don't hold back what belongs to Him, and we surrender to Him everything of our lives, 100%, all for the glory of God. May our names remain in the book of life. Amen. Amen. Thank you very much po, Pastor Robel John Pablo. Pwede po ba nating pusuan, mga kapatid? Paulan natin ng heart reaction. Okay po, maraming salamat. Ngayon po, mga kapatid, tayo po ay dadako na sa atin pong... Pastor, bigyan po natin ng certificate of appreciation. Ay, okay po. Sige po, sige. Nga pala. Andyan po ba si Pastor June? Pastor June. Thank you po. Melvin. Brother Melvin, yeah. Sige. Sige po, sa ngalan po ng Central Luzon Provinces Mission, Pastor Rovel, ang butihing kapatid po ni Pastor Seth Pablo. Salamat po muli. Certificate of Appreciation is gratefully presented to Pastor Rovel John Pablo for serving as guest speaker during the Daily Spiritual Empowerment God First Morning. Your inspiring message, faithful service, and Christ-centered insights have greatly enriched the spiritual life of the participants and encourage God's people to place Him first in every aspect of life. Presented with sincere appreciation by the Central Luzon Provinces Mission, 1831 Angelito Street, Mount View Subdivision, Balibago, Angeles City, Philippines, held
virtually on March 27, 2026, signed Pastor Barredo Jr., Stewardship Director, and Pastor Gerardo Estabilio, President CLPM. Salamat po muli, Pastor Rovel Jan Pablo. Thank you so much po. God bless. Thank you very much po, Pastor Robert Pablo. Invite po ulit namin kayo sa mga susunod pang mga panahon. Opo. Opo. Na-bless po kami. Amen. Okay po. Amen. Ngayon po ay dadako na po tayo sa atin pong prayer, mga kapatid. Wala pa po, mayroon po akong sinulatan pero hindi po nag-response. Ngayon po maghingi po ako ng volunteer para po sa Acts Prayer. Hiningan natin si Pastor Seth Pablo para po sa Thanksgiving and Supplication. Pastor Seth Pablo, pwede po kayo? Sige po, Pastor. Malinaw po ba signal po, Pastor? Yes po. Okay lang po yung signal. Malakas po. Si Atinet, pwede po kayo sa Adoration and Confession, Atinet? Lazaro? Ay, sorry, Pastor. Si Pastor Seth ay sa... Pastor Seth Pablo sa Thanksgiving and Supplication. Okay. Tapos si Atinet po ay, kung nariyan po siya, sa sa Adoration Confession. Yes po. Ayan, salamat po, Atinet. Okay po, pwede na po tayo mag-pray. Makapangyarihan, banal namin Diyos, na ang tahanan ay nasa kalangitan. Kami po ay muling nagtataas ng aming mga tinig sa inyo sa umagang ito. Napakapalad po namin sapagkat patuloy mo kaming binibigyan ng ganitong mga pagkakataon. Isang malaking pribilehiyo para sa bawat isa ang maging kabahagi sa iyong gawain. Ikaw na Diyos na siyang nagpo-provide ng lahat ng aming mga pangangailangan. Ikaw na Diyos na makapangyarihan at nagpapala sa bawat isa. Karapat dapat ka lamang po naming sambahin at papurihan. Itaas ang iyong dakilang pangalan sa lahat ng mga gawain namin sa sanlibutan ito. Panginoon, sa oras na ito, muli po kaming lumalapit sa inyo. Pakalinisin ang aming mga puso at isipan sa lahat ng uri ng karumihan. Lagi po kaming itago sa inyong likuran, Panginoon, at naway makita po namin ang aming mga kasalanan na nakapagbibigay sa inyo ng kalungkutan. Muli po kaming hihiling, Panginoon, ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkukulang at mga kasalanan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging tapat, mabuting katiwala. Kaya po sa oras na ito, tingin niyo po ang aming panalangin, ang aming pagsusumamo, na ang kapatawaran ay muling igawad po sa bawat isa sa amin. Akin po itong hinihiling alang-alang po sa dugo ninyo na nabuhos dun sa krus ng Kalbaryo. Sa pagpapatuloy po, dakilang Diyos. Salamat po sa pangako na kayo ay
patawad na sa aming pong mga kasalanan. At kami po ay ngayon po ay binibigyan mo ng malayang karapatan makalapit po sa banal na trono ng awa. Maraming salamat po sa umaga na namang itong binuhusan nyo kami ng inyo po mga espesyal na pagpapala. Salamat po dahil kami ay tunay ngang hindi mo pinagkukulang, hindi mo kami pinababayaan, hindi mo kami iniiwan sa bawat aspeto, bawat pagakpang namin sa buhay. Maraming salamat po muli, dakilang Diyos, dahil nandito kaming muli sa inyo pong presensya. Salamat po na ginagamit mo ang platform na ito upang magkaisang yung bayan, upang kami ay sama-sama na makasalok sa inyo pong mga kaalaman, matuto sa inyo pong mga aral, at lalo higit, Panginoon, kami po ay matulungan muli sa pagbabagong buhay na siyang ninanais pong mangyari sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, na kami po ngayon ay makakapag lahad din sa iyo ng aming pong mga pasanin, mga hinaing, mga espesyal na panalangin, Panginoon, na pinaniniwalaan namin na kayo lamang ang siyang makakatugon, makakatulong po sa amin. Una po, nais po naming pasalamatan at ipinalalangin din po namin ang mga ginamit mo pong lingkod sa umaga pong ito. Sa pagpanguna po ni Pastor Ramil Mendoza, kanya pong pag-host, ganoon din po kay Brother James Forcado, Pastor Jason Calage, Pastor Caleb Kiao, kay Sister Esther Domingo, at kay Pastor Rovel Jan Pablo. Maraming salamat po, dakilang Diyos, sa mga lingkod po ninyong ito na nagpagamit ng kanilang oras, talento, ang kanilang mga kakayanan upang makapaglingkod po sa inyo at mahibahagi, Panginoon, ang inyo pong banal na mga mensahe. Maraming salamat po dahil sila po ay ginamit po ninyo, naging kasangkapan sila upang kami po ay mapagpala sa umaga pong ito. Amin pong idinadalangin na naway inyo po silang pagpapalain ng kanilang pamilya, ang kanila po mga misyon na kung saan nyo po sila tinawag, Panginoon, para maglingkod, ay patuloy nyo po, papunawa silang gamitin, at nawa po patuloy na maging pagpapala pa po sila sa iba na kanila po mga pinaglilingkuran. Nilalapit din po namin sa inyo ang programa po ng inyo pong mission, ang Daily Spiritual Empowerment, God First Morning at Missional Evening. Nawa po patuloy na ang pagkasipo ng Banal na Espiritu ang iparanas po ninyo sa programang ito, na nawa po marami pa po ang maabot, marami pa po ang mabless, at marami pa ang mailalapit sa inyo pong banal na paanan. Kikilalanin po kayo bilang kanilang Diyos at personal ng tagapagligtas. Ganon din, nilalapit namin ang project po na inyo pong mission, ang Headquarters Project, Every Family a Builder. O Panginoon, tuloy po namin itinatalaga ang aming po mga sarili, idinadalangin ang bawat pamilya, na nawa po'y pagkalob sa amin ang pusong handang isuko sa inyo pong banal na misyon. Isuko para po sa inyong kalwalhatian. At kagaya po ng panukalang ito, nawa po'y sama-sama kaming magbalikatan, sama-sama namin isulong ang inyo pong banal na gawain sa pamamagitan ng pagpapatayo ang inyo pong misyon sa teritoryo pong ito, Panginoon. At nawa po, patuloy na pagpapala ang siyang ibuso po sa bawat isa sa amin, at patuloy na pagyamanin ang pagtatapat sa bawat isa. Meron din ang first 100 days goals ng CLPM. Nawa po,
Sa tulong po ninyo, ito po ay mangyari at matupad, Panginoon. At ganon din ang nalalapit na youth camp meeting sa darating po na April 2 to 5 sa Klaa. Dakilang Diyos, nawa po patuloy po ninyong himukin ng mga kabataan at gamitin po ang programang ito ng mga kabataan sa teritoryong ito ay patuloy po maging masigasig at maging masigla sa inyo pong banal na misyon. At may handa sila sa greater purpose at greater leadership na inyo pong ipagkakalob po sa mga kabataan po ng teritoryong ito. And also, bless nyo po ang panahon, bless nyo po mga pangailangan, awa po maging matagumpay po ang programa po ito. And also, ang ikalawang CLPM Mission-wide Camp Meeting na nagaganapin din po sa Klaa ngayong April 30 to May 3. O Panginoon, bikisin mo ang iyong bayan na kami po ay magsama-sama sa Klaa sa date po na yon at patuloy po naming maranasan ang inyo pong natatanging paggawa sa bawat isa sa amin, na ang camp meeting po na ito ay magiging larawan po ng aming po magiging dakilang pagsasama-sama dyan sa langit na bayan. Dakilang Diyos, i-bless nyo po ang programa din ito na nawa po sama-sama po kaming makikinabang, sama-sama kaming magpapalakasan, sama-sama po kaming matututo sa programa pong ito. At ganoon din ang mga ilang gawain na ginagawa po sa teritoryo po ng CLPM sa South Zambales, San Isidro Church Crusade sa April 8 to 17. Ganoon din ang satellite meeting sa Augusto Dike this week. At ganoon din ang crusade sa April 4-11 sa Barangay Albindia, Tarlac City. Panginoon, ang mga efforts na ito ng mga kapatiran sa kanila pong teritoryo, nawa po i-bless nyo po yung mga makikisangkot. Maaari po ay inyo pong akayin ang lahat ng mga kapatiran na makisangkot, suportahan, panalangin ang gawain po ito. Ang mga pinansyal din po mga pangangailangan ay ibuhos po ninyo upang ang inyo pong ang paglalahad ng inyo pong mga salita ay tunay ngang maisusulong na matagumpay sa mga teritoryong itong aking pong nabanggit. I-bless nyo po ang lahat ng mga kapatiran, lahat ng mga churches na makikisangkot sa crusade at mga satellite meetings po na ito. Ganon din, kinikilala namin ang inyo pong pagpapagaling. Tulungan nyo po ang mga kapatid namin may mga karamdaman tulad po ni na Conching Carpio, Crystal Cain Ibarat, Christy Cruz, Ana Rosas, Vivian Morante, Alvin Morante, Marcus Espiritu, Shalimar Malazab, Lola Mersing, Elen Cabanting, Cheribel Roldan. Ganon din po si Pastor Claro Vicente, Helen Abayabay, Crescencio Romero, Marial Nesli Tayag, Rudy Nieras, Jasmine Cayetano, Llewellyn Abbas, Marilyn Dasoy, Jocelyn Carrera, Michelle Baleli, Cheribel Roldan, Lily Silverio, Anthony de la Cruz, Elijah Manaluz, Ben de la Cruz, at ganoon din po si Brother Danilo Isguera. Narito po ang mga pangalan ng iyong mga anak na alam niyo po at kayo po ang nakakabatid dakilang Diyos kung ano ang kanilang kalagayan ngayong pisikal. Dakilang Diyos, nilalapit namin sila dahil kayo po ang inikilala namin dakilang doktor kung paano nagpagaling yung panahon na nandito po kayo sa lupa upang hawakan namin na siyang gagawin niyo pa rin
ng mga anak po ninyong ito na binanggit. Naranasan din nila ang inyo pong natatanging pagpapagaling sa kanila. Inyo lamang nawa sila pagalingin sa kanilang physical na kalagayan. Ganon din po sa kanilang well-being. Panginoon, alam po namin na yun ang siyang nais po ninyong maranasan po. Batid nyo rin ang mga financial na pangangailangan po ng mga kapatid namin ito. Tawa po, tuloy po kayo magbuhos ng mga pagpapala na makakasustain, na makakapag bigay daan upang yung mga kinakailangan nilang bilhin para sa kanilang paggamot ay may pagkakaloob po sa kanila. Eventually, Panginoon, ito'y maghatid sa kanila sa full recovery upang sila po ay patuloy pang makapaglingkod sa inyo at sila po ay makasama rin namin dito sa platform na ito na patuloy kayong sinasamba at pinaglilingkuran. Dakilang Diyos, marahil meron pa pong mga kailangan na hindi namin nabanggit. Alam niyo po ang puso ng bawat isa. Alam niyo ang mga pinagdadaanan namin. May mga problema kami. May mga personal battles po kami. You know it very well, dear Lord. You know our hearts. Inaasa po namin ito sa inyong lahat. Nilalagak po namin ito sa inyong paanan. Umaasa kami. Kayo po ang tutugon. Tutulungan niyo po kami. Nagpapalitan niyo lahat ng mga problemang ito ng kapayapaan, ng pag-asa, ng kalakasan. Pang kami po, tuloy po makabangon, tuloy pong lalo pang magpakalapit sa iyo. Panginoong Banal, salamat po. Hindi po kami bibiguin sa pagtawag po namin ito. Salamat po na bago pa man namin ito na idalangin, ay nakahanda na ang inyong po mga kasagutan. Salamat po. Karapatang ito, kami po ay nakatawag po sa inyo, nakalapit. Salamat po sa pagdinig. Ito po ay aming pong dalangin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras namang patnubay, tiyak na kakamtin walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Si Kristo ang ating gawing Panginoon, puso't isip sa Kanya ituon. Ikaput, handog, talento at dunong, misyon sa gawain ng ito'y sumulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Pagagaanin ating
kalawasan, sa mga suliranin kanyang tutulungan. Magtiwala tayo't siya ang tawagan, tunay na ligaya ay makakamtan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Purit luwalhati sa kanya Pastor Jobel, pray po. Tayo po'y manalangin. Dakila namin Diyos na mapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat dahil kahit hindi kami karapat-dapat sa aming mga tinatanggap, ipinagkakalob niyo pa rin po ito sa amin. Sa mga pagkakataon, Panginoon, na nami-mismanage namin at hindi kami nagiging tapat, kami po ay patawarin po ninyo. Tulungan kami, Panginoon, na mamuhay na may pagkakilala, may pagkilala na kung saan ang mga bagay na meron kami ay galing po sa inyo. At ito'y gagamitin namin hindi lamang po para sa purpose namin, kundi para po sa kasusulong ng inyong pong gawain na mas marami pa po ang tatanggap ng inyong mensahe ng Ebanghelyo at tatanggapin ka bilang personal nilang tagapagligtas. Panginoon, tulungan niyo kami maging tapat kahit sa pinakamaliit na bagay, dahil kayo pong nangako na kung saan patuloy niyo pagpapalain ang mga taong nagtatapat po sa inyo at lahat ng aming pangangailangan ay magiging sapat kasi ikaw magpro-provide nito. O Diyos, pagpalain niyo pong bawat tahanan na nire-representa ng bawat nandito po sa platform na ito. Patuloy nawa ang kamay ninyo siyang manguna, bumabay at magkaloob ng aming pangangailangan. At lalo higit sa lahat, ang aming buhay ay may pagkaloob sa inyo ng 100% sa pagpupuri, pagsamba, at pagluluwalhati ng iyong dakilang pangalan. Ito po ang aming samutiling. Sama kami sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. 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 Diyan po tayo. Vision statement. Make disciples of Jesus Christ who live as loving witnesses and proclaim to all people the everlasting gospel with three angels' messages in preparation for His soon return. Our method, guided by the Bible and the Holy Spirit, central to promises vision, pursue education through Christ-like living, communicating, discipling, teaching, healing, and serving. I am vision. Every church a missional church. I am mission. I think, I talk, I act, I plan, I live to move forward God's mission. CLPM, we will go. Put God first and you will never leave us. Pastor Joey. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan sa bawat sandali ng inyong buhay. Naway ang kanyang kamay ay umakay sa inyo sa landas ng kapayapaan at katotohanan. Sa gitna ng pagsubok, naway manatili ang pag-asa sa inyong puso. Pag-asang nagmumula sa Diyos na tapat at hindi nagbabago. Humayo kayo na may tapang, may pananampalataya at may kagalakan na ang Panginoon ay laging kasama ninyo ngayon at magpakailanman.
Amen. 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 Salamat po. Thank you very much, Pastor Joey, at sa lahat po ng participants ngayong umaga. Salamat po, Andyan Pastor. po ba si Pastor John Barredo? Andyan po siya. Sa pangunguna. Salamat po sa message. Salamat po, Sister Sir Lizette, Melvin, Sir Edmond, Sister Net, salamat po. Galing ko kay Pastor St. Pablo, God bless Pastor Giao, si Pisa, Wait, kay Kalagi. Good morning po, Salamat po na marami. Bukas po uli ng umaga. Good morning, Tayo Jairel. po ay magkakaroon ng GFM. Good morning, Pastor Jeremy. Mamaya po kapon ay umatid po tayo sa missional. Po. Okay po. God bless po sa ating lahat. Happy graduation po sa magagraduate. Ingat kayo namiss ko na kayo. Sa mga graduate. Pupunta po kami dyan sa Friday. Good morning po. Good morning, Sister Neri. Tayo mga kapatid sa ano. Brother Romel, kayo po bukas. Opo. Sige po. Ulit tayo sa Pakpang Market. Namalisi muna. Ayos talaga. Walang gas, maglakad ka na lang, bro. Opo. Ingat po kayo. God bless po sa ating Thank mga you po. kapatid. Sister Lizette, thank you. God bless po sa lahat. God bless po. God bless. Good morning. Well, Good morning. po tayo. Happy preparation in 5, 4, Jerel, Moses, good morning. Jairel. 2, 1. Bye po mga Bye-bye. kapatid. Salamat po sa pagtugon. At yan po ang ating God First Morning Devotional, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. God First Morning po sa ating lahat.